Ito ay ang motor ng spin dryer motor, at ituturo ko sa inyo kung paano malaman dito ang mga wire na common at yung dalawang capacitor na wire. 3 wires lang naman ang mga ito, ang motor ng spin dryer, pati yung motor din ng washing machine, no. Pero bago tayo magsimula, paki-subscribe ng channel ko at paki-like din ng video ko na ito at iba pa kong mga video. Marami akong mga video sa aking channel, matututo kayo mag-refer kung panonoorin nyo. So una, pinakamadaling paraan ay kung mayroon itong diagram pero wala tayong makitang diagram, kasi minsan inaalis talaga yan ng mga nagagawa o talaga natatanggal ng kusa. Kaya kailangan malaman ninyo bago kayo matutong mag-wiring ng motor ng spin dryer yung common at yung dalawang linya na dudugtong nyo sa capacitor. Kasi kung hindi, masisira lang. Kung mali yung kabit nyo, masisira lang yung motor ninyo, sayang naman. Okay, so ganito ang papakita ko sa inyo. Ayusin ko lang itong ating Okay, yan. Okay. So kailangan ninyo ng tester. At ang pinakamagandang gagamitin dito na tester ay itong digital na tester. Bakit ganon? Kasi pagka ginamit ninyo ito, magre-reading agad siya at tama yung bibigay sa inyong reading. Ayan. Kasi dun sa analog, hindi siya magbibigay sa inyo ng reading na eksakto. So at mahihirapan pa kayong kasi guhit-guhit lang siya. Tapos may mga number, mahihirapan pa kayong malaman yung tamang reading, kasi dito sa analog, sa digital, bibigay na sa inyo yung tamang reading niya. Dito hindi pa eh. Tingnan niyo, isa-isahin natin. Dito sa analog, halos pare-parehas lang yung reading na bibigay niya, halos doon lang, ganun lang, pare-parehas lang siyang magbibigay ng ganung reading. Halos pare-pareho lang. Pero dito sa number na agad ang ibibigay sa inyo, kaya perfect ito. Perfect number agad yung ibibigay sa inyo nitong lagyan natin ng tape para bago natin i-test, kasi mahalaga na malaman niyo, kasi kung hindi, sisira motor niyo. Hindi naman basta-basta yan hindi basta-basta nagwa-wiring, kasi kung i-wiring niyo yan basta-basta, mahirap, maaring masira ang masira ang motor niyo. Pagka nagkamali kasi kayo, wala na, sira na. Okay. Pakita ko sa inyo, ganito yon. Analog, ang bilhin niyo, mura lang naman to. Halos 200 lang. Ilagay niyo dun sa sign na ohms. Diyan sa sign na ohms, marami dyan na mga mapapagpilian kayong number. Yung K, ang hanapin nyo, 20K, 2K, 20K, 2000K. Yan. Pero ang ginagamit ko ay 20K, kasi mababa yung reading na binibigay niya, hindi kayo malilito. Hindi masyadong mataas. Dito, para malapan natin ng common sa 3 wires, isa-isahin natin at hanapin natin yung mataas yung reading. Hanapin muna natin yung mataas ang reading. Okay? Isa-isahin natin. Halimbawa, itong black, lagay natin dito sa black, at saka dito sa blue. Okay, tingnan nyo yung reading na 0.10, 0.10. Tapos subukan natin sa black papuntang red. Yan, 0.18. Medyo mataas siya, di ba? Okay. So tandaan natin, hinahanap natin muna yung mataas ang reading sa dalawang linya. So ito yung mataas, itong 0.18. Mas mataas dun sa 0.10. Subukan pa natin maghanap ng mataas ang reading. Subukan naman natin dito. Blue, ulit. Ganon din. Tapos subukan naman natin dito sa blue at red. Mas mababa ito. 0.8. Okay. 0.8 siya. 0.08. Mababa. So gawin natin red at saka black. Kasi ito kanina red at black. Ito yung na natin. Yan 0.18.
So ito talaga, black at saka red ang mataas. Kasi itong black at saka red, mababa rin, no? 0.08 lang. Tapos ito naman, dalawang linyang ito, 0.10. Pero kung itong dalawang linyang to, black at red, 0.18. Mataas ang reading niya, yung pinakamataas. Ito ngayon ang kukunin natin. Ito nga yung dalawang linyang ito, ang kukunin natin. Itong red at saka black. Ayan. So ganun lang. Itong red at black, ito ngayon ang sa capacitor. Ayan, dalawang linya yan. Itong mataas na number na dalawang to, mataas ang reading, yan ang capacitor. Ito naman ang sa common, itong blue. Yan. Dito nyo idudugtong yung capacitor. Ito yung sa common. Okay? Hindi dapat magkabaliktad dyan. Hindi nyo pwedeng gawing common ito. Tapos ito'y capacitor dalawa. Masisira. Susunog ang motor ninyo. Sayang. Hindi rin pwedeng gawing common ito. Tapos itong dalawang red at blue ang inyong gagawing capacitor. Hindi rin pwede. Sisira rin ang motor ninyo. Kailangan kung alin yung common, yun lang ang common. Itong blue ang common. Ito ang capacitor. Ito nyo dudugtong yung capacitor. So, ganyan, ano? Hindi naman siya mahirap. Kaya mas nire-recommend ako magkaroon kayo ng tester na digital. Kasi mas ano siya, mas perfect siya na gamitin. Ayan. Tingnan niyo. Yung common niya, itong common, kahit kapag nilagay ninyo dito, ayan, 0.10. O, kita na agad ninyo yung reading. Dito naman sa kabila, common to capacitor, isa pang line, 0.08. Kapag pinag-plus ninyo yan, 0.10 plus 0.08, ang magiging ano niyan ay 0.18. Tama, di ba? 0.18. Oh. Di ba? Ulitin natin para makuha niyo yung logic niya, yung ano niya. Sa common, sa isang line ay 0.08. I-plus natin itong 0.011, 10. Ito, 0.010 to. O pag-plusin natin yan, dun sa 0.08, 0.18. Diba? Ganun lang kadali, ano? Sana natuto uli kayo paano malaman yung common at yung line ng capacitor sa spin motor ng dryer. Ganyan din pagka kahit sa washing na motor, ganun din ang pagkuha ng common. Pag walang diagram, para hindi kayo nalilito at hindi kayo masiraan ng motor kapag nagkakabit kayo. Next time ulit, tuturuan ko naman kayo kung paano ilinya itong paano ilalagay i-wiring itong itong spin dryer motor, no? Para matuto kayong mag-wiring.